Atin pong pagpapatuloy ang ating exposition in 1 Corinthians 13. Kung meron po kayong mga Bibles sa inyo ay please open your Bibles in 1 Corinthians 13 at tayo po ay nasa huling passage na ng chapter na ito. But let me read beginning verse 4. 1 Corinthians 13 verse 4. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. Tayo po ay manalangin at muling humingi ng tulong sa ating Panginoon. Let's pray. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami muli sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin kung saan meron kaming laya upang marinig ang inyong mga salita. Nagpapasalamat po kami dahil meron kaming kalakasan at maayos na pangangatawan upang makupunta sa lugar na ito and to worship you together with God's people. At tunay po ang aming inawit kanina na kay Inam na magtiwala sa inyo, magtiwala sa inyong mga salita. Dahil ito po ay sigurado, ito po ay hindi magbabago. At kayo ang Diyos, aming Diyos na hindi nagbabago at tapat sa inyong mga pangako at sa inyong pag-ibig sa amin. Tulungan niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na sa kanyang kahinaan ay ikaw ang maging kalakasan niya. Ilayo niyo po kami sa anumang kamalian, and we pray for the power of the Holy Spirit to work in our midst, to illumine our hearts upang makita namin, Lord, ang great things mula sa inyong mga salita that would encourage us and correct us and train us into righteousness. Help us, Father, we pray. In Christ's name. Amen. Sa ating buhay sa mundong ito, change always comes. Sometimes we encounter change overnight. Bagong labas ng cellphone, bagong tayong business, or bagong ginagawa na namang kalsada, etc. But sometimes change comes slowly and gradually. Yung bagong mag-asawa, for example, they think kilala na nila ang isa't isa. But there are changes na napapansin nila sa isa't isa sa paglipas ng panahon. They discover things na hindi nila alam noon. Everything is changing sa ating panahon. Ang ating ekonomiya, ang inyong trabaho, ang ating resources, at marami pang bagay. And we want stability in the midst of changes of life. People seek and we seek for things that are sure, consistent, and dependable. Now, in our text, Paul deals with that issue. He will show to us something that is permanent, stable, and enduring. At alam ko na alam nyo na alam nyo na ang sagot dito. And that is love. As one writer puts it, the grace of love remains among the variations of life. Ang instability ay very present sa Corinthian church.
They acted like a children, immature, neglecting the good for their brethren, seeking prominence while neglecting ang pinaka-basic at importanteng bagay, and that is love. In verses 8 to 13 of this chapter, ay muling ipapakita ni Pablo ang supremacy at ang greatness ng pag-ibig. That we must look to it with all the change na nakikita natin sa ating buhay bilang mananampalataya at iglesia. After listing 15 properties or characteristics of love, si Pablo ay nagtapos sa isang napakadakilang katotohanan. That love is permanent. Love never fails. At makikita natin sa passage na ito that love is superior to all spiritual gifts and abiding graces like faith and hope, because they are for this world only, whereas love is for both time and eternity. So nakita natin the preeminence of love in verses 1 to 3, and we have looked at the properties of love ng napakahabang serye, verses 4 to 7, at tayo ay magtatapos at tatalakayin natin ngayon the permanence of love. So if you are taking notes, wala tayong subheadings, but there is exposition and there's application. But tignan natin yung passage na ito. Here Paul strongly asserts that love never fails. Yung salitang fail, it means to fall down, to fall into ruin, or to perish. In other words, hindi maglalaho ang pag-ibig. Hindi masisira ang pag-ibig. Ito ay magtatagal, magpasawalang hanggan. Even in eternity future, love is there. And the last attribute na binanggit sa verse 7, love endures all things, make a good transition to which, yung love endures all things, make a good transition to that which does not destroy or fall. Kung ang pag-ibig endures all things, it can withstand all persecutions, assaults, setbacks, and it cannot be destroyed by shortcomings and imperfections of our brethren. It follows na ang pag-ibig never masisira at maglalaho. In Luke 16:17, we find a similar language. Though ito ay tumutukoy sa batas ng Diyos, that is the moral law of God, it says, "But it is easier for heaven and earth to pass away than for one doth of the law to become void." So dito, ang ating Panginoong Jesus speaks of the law of God as eternal. In contrast sa heaven and earth that will endure, but these places, sabi ng ating Panginoon, maglalaho, will pass away. Kumpara sa God's moral law, it will endure and cannot fail. Sabi din ng isang komentary, the moral standards of a holy God frame His law, and it is unchangeable. As God Himself is immutable, so also is the transcript of His character. It cannot be set aside nor altered. It cannot fail. So same with God's moral law, na ang quality ay eternal. It will endure yung pag-ibig. Ganon din pagdating sa pag-ibig na binabanggit sa ating text. And later, babanggitin ni Pablo, 3 great graces. Yung faith, hope, and love, these 3 abide. Ngunit yung magpapatuloy ay even to eternity ay ang pag-ibig. Marahil tatanungin nyo, bakit ang pag-ibig permanente o mananatili? Now, why is it permanent? And the simple answer is because God is love. Love is moral quality belonging to eternal God. It is an aspect of His very being. 1
John 4:16, so we have come to know and believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God. In other words, ang pag-ibig ay katangian ng Diyos. It is an eternal moral quality or characteristic of God. Therefore, love never fails because God never fails. It never ends because God never ends. Hanggat nandyan ang Diyos, siya ay nag-exist, there will be true and holy and perfect love. At ito ay nakakamangha patungkol sa Diyos na siya ay pag-ibig. At yung mga pinag-aralan nating katangian ng pag-ibig, ito din ay makikita sa Panginoon. That He is kind and long-suffering. He rejoices not with wrongdoing. He rejoices with the truth, etc. And He manifests all of the perfection of true love. At kung tuparin natin sa ating buhay, yung katangian ng pag-ibig na ating napag-aralan, we manifest God's love. We are being like our Father in heaven. But then we know that Jesus Christ is the perfect embodiment of love. We are told in Hebrews 1:3 that He, si Christ, is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. So lahat ng katangian ng Diyos, miski na ang pag-ibig na ating pinag-aaralan, ay matatagpuan sa second person of the Trinity, the God-man, our Lord Jesus Christ. At makikita nga natin na sa kanyang buhay, sa kanyang gawang pagliligtas, ay namalas yung tunay at perpektong pag-ibig. Sinasabi ng mga komentaris na yung verses 4 to 7, na description of love could be description of a life and ministry of our Lord Jesus Christ. Kaya yung kanyang pangalan could be inserted into each phrases found there. Jesus is patient and kind. Jesus does not envy or boast. Jesus is not arrogant, and so on and so forth. As one writer points out that Jesus lived before men and women a perfect life of unqualified love in the power of the Holy Spirit. Paul is able to point to the firm stability of human love because of Jesus Christ. So, ang pag-ibig ay hindi mag-fail because God is love and because Jesus is love. At sa ating pag-express ng pag-ibig na yan, lalo na sa ating mga kapatiran, don't look to movies or Netflix, how to love others and your brethren. Ang salita ng Diyos ay sapat na magbibigay sa atin ng mga halimbawa kung paano ibigin ang ating kapatid. You want to love like Christ? Look at His words and study it. Anumang specific situation mo ngayon sa buhay, isa kang magulang, isa kang anak, meron kang asawa, isa kang single, isa kang empleyado, isa kang member ng church, maybe offended by your brethren, the Word of God is sufficient na magsasabi sa iyo how you express love in that particular person, in that situation or circumstances. All you have to do is to read your Bible, study it, and by God's help, apply it in your relationship with others. And I agree to what our pastor has been saying. Diba? Kung magkaroon tayo ng problema as a church or issue, i-gather natin lahat ng turo ng Bible to address that issue. And that's also true pag dumating yung time that we have conflict with our brethren. Ito man ay personal offense, whether direct itong ginawa sa atin and deliberate, or hindi niya sinasadya marahil, naging careless siya sa action niya na nakasakit ng iyong damdamin, we look at the Word of God. Tignan natin kung ano ang klaseng pagmamahal ang marapat na dapat ipamalas natin sa tao. Dapat ba ang expression ng love natin is warn that person? Dapat ba we just overlook yung kanyang
imperfections or forgive that person. At nagpapasalamat tayo sa Diyos, katulad ng ating napag-aralan sa 1 Corinthians 13, na hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating sarili. Paano natin i-express ang pagmamahal ng katulad ng sa Panginoon? We have the Bible. Dahil kung sa ating sarili lamang, baka yung expression natin ng pag-ibig sa tingin natin ay pagmamahal, baka i-rebuke na lang lagi natin yung kapatid, no? Yun yung expression ng pagmamahal ko sa kanya. Every Sunday, pagsasabihan ko siya. Or yung iba could be cold treatment. Diba? Hindi ka papansinin, papahulaan sa'yo kung ano yung offense mo. At maraming pang pwedeng maisip na sa tingin natin ay tamang expression of love toward our brethren and those who offended us. But thank God, we have the Word of God. Hindi natin kailangan manghula, and we have the examples of Christ, how we can properly express our love toward our brethren. Now, going back to our text, Paul goes on to say, love never ends. As for prophecy, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Now, notice that Paul mentioned 3 revelatory gifts, and most likely, highly esteemed by the Corinthian church, tulad ng nakita natin sa verses 1 to 3, kung saan binanggit ito ni Pablo, yung tongues, yung prophecy and knowledge. Gaano man kadakila ang mga ito, if not exercised with love, we are nothing. At dito, sinasabi ni Pablo na these gifts ay temporal lapang. He mentioned that prophecy and knowledge will pass away. Meaning, merong time kung saan hindi na sila kailangan. Ineffective na. The idea is to make the power or force of something ineffective, and so to render powerless. We are told in verse 10 that they are partial, meaning incomplete. Pagdating naman sa tongues, we are told that it will cease, meaning ito ay titigil na at hindi na magpapatuloy. Now, before we go to the controversial issue dito sa ating text, gusto kong makita nyo yung punto dito ni Pablo. Now, what his point? Revelatory gifts like tongues, prophecies, and knowledge are temporal, partial, and they will cease. And I believe they did cease when they served their purpose, while abiding graces, faith, hope, and love must be eagerly desired. You see, yung comparison na ginagawa dito ni Pablo, just like what Paul said in chapter 12:31, but earnestly desire the higher gifts, but I will show you a still more excellent way. And what is that excellent way? Love. Sinabi ni Pablo, yes, these are spiritual gifts, but mas i-desire nyo yung mga biyaya na mananatili. Katulad ng faith, hope, at ang pinakadakilang i-desire nyo ay ang pag-ibig. Huwag lang tayo mag-focus sa spiritual gifts na temporal lamang. Desire abiding graces, which the greatest of it is love. And how many Christians na ganyan din ang attitude, just like the Corinthian church? Or let me say, how many Reformed Christians are like that? Na para sa kanila, spiritual gifts is all that there is. They excel in knowledge. They excel to become eloquent. Now, hindi naman masama ang mga ito. Marapat tayong mag-excel sa mga ito. But how many of us pursue love? How many of us excel in loving our brethren? Loving those who disagree with us theologically. How many of us really grow in faith and hope and in love? Now, this is important to recognize, as we shall see,
that revelatory gifts are temporal, partial, and will cease, while faith and hope and love abide, but the greatest of this is love. Now, I want you to please bear with me. Now, here's the issue. Kailan matitigil ang revelatory gifts na ating binanggit? Verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. Meaning, hindi natin nalalaman lahat ng katotohanan, at hindi natin in this case na prophecy lahat. We cannot prophesy the whole revelation, and there's more to be revealed sa time na ito. And he said, but when the perfect comes, the partial will pass away. Now, ano itong perfect that will come, or ano itong perfect thing that will mark the cessation of these revelatory gifts? Yung tongues, prophecy, and knowledge. And by the way, kanina ko pa binabanggit yung knowledge, baka isipin nyo na merong time in this world kung saan hihinto ang ating knowledge about God. No. But remember, like what I have said, it is a revelatory gift. Ang ilan sa Corinthian church ay merong gift that they can understand mysteries. Verse 2, there are mysteries that God Himself revealed to some. Others possess that kind of understanding. And also God granted gift of knowledge, the utterance of knowledge, chapter 12, verse 8. And so what is this perfect thing that marks the cessation of these gifts? Ang isang common view ay ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, there are halos sa dalawa na hati lang yung camp. No, yung isa, itong view na ito. They back it up with the words na sinabi ni Pablo sa susunod sa verse 12. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. So for them, face to face literally refers to believers seeing Christ face to face. At kailan mangyayari yon? The answer is in the second coming, where everything will be perfect at hindi na natin kailangan ang spiritual gifts. But the problem is that yung salitang perfect, teleos, kung titignan natin sa pagkakagamit ni Pablo, ay hindi tumutukoy sa absolute perfection. It refers to being complete or mature. For example, in 1 Corinthians 14:20, ginamit din yun. Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking be mature or perfect. Though adjective siya, but same word as teleos. Ganun din sa 1 Corinthians 2:6. Yet among the mature or perfect, we do impart wisdom, although it is not the wisdom of this age. And so, the comparison is not revelation modes or partial gifts and absolute perfection in heaven. Hindi yun ang comparison. Rather, partial revelation modes to complete revelation modes. Yung perfect must be another revelation mode or something complete na kapahayagan. Then the word perfect, again, nasa tinatawag na neuter. There's what we call in the Greek language feminine pronoun, masculine pronoun, and then the neuter pronoun. If yung salitang perfect, as some commentary suggests, refers to Christ at His coming, dapat masculine pronoun yung ginamit. Ngunit hindi. And also, kung ang perfect refers to second coming of Christ, then by implication, kasamang hindi titigil ang mga gifts na knowledge, tongues, and prophecy sa abiding graces until Christ's second coming. So kung magkagayon, nagpapakita ito na hindi mas superior ang spiritual gifts, abiding graces.
Which tulad ng sinasabi ko, ang pinapakita dito ni Pablo ay mas angat ang abiding graces to spiritual gifts. So kung sasabihin ni Pablo na ganun, Paul is contradicting himself. And so, saan tumutukoy ang salitang perfect? That when the perfect comes, the partial revelatory gifts will pass away. Now, I think it refers to the completion of canon. No, hindi po yung canon na but the completed canon, ang salita ng Diyos, yung buong kumpletong salita ng Diyos, ang ating Bible. Dahil kumpleto ng salita ng Diyos, the Old and the New Testament, hindi na kailangan those revelatory gifts na ating binanggit. Sila ay huminto na. And it fits sa mga susunod na statement ni Pablo. But first of all, it fits sa comparison between when the complete revelation comes, the whole Bible, the partial or the revelatory gifts will pass away. When the complete prophecy comes, this partial will stop. And also, it fits sa analogy na binanggit ni Pablo in verse 11. Sabi niya, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. So ito ay comparison of immature to maturity. So when Paul used these two together, sa iba niyang mga sulat, the use of maturity and a child, it speaks of doctrinal maturity. Nadaming passage po, 1 Corinthians 2:6, chapter 3 verse 1, 14 verse 20, Ephesians 4:13, comparing it to revelatory gifts. So Paul is saying that they are immature compared to the maturity or completion of the revelation or yung final revelation, which is the Bible. So those modes of revelations are immature and partial compared to complete and final revelation. So ang prophecy, ang tongues, hindi nila, di ba, naipapahayag lahat-lahat. It's incomplete, but the canon of Scripture is complete and the final revelation written in our Bibles. And taking perfect as canon of Scripture, it refers also what Paul said in verse 12a. It fits. Sabi niya, for now we see in mirror dimly, but then face to face. Now, ang problem for those na nangahawak na yung perfect refers to second coming, they took the words face to face literally, being face-to-face with Christ. But the phrase face-to-face ay metaphor. Same sa naunang salita. Now we see in a mirror dimly. Ibig sabihin ba nito literally, Paul looks at the mirror at hindi niya makita ang kabuuan ng kanyang pagkatao? Of course, no, it's a figurative. Paul was saying that he does not know himself fully in that kind of revelations. Ito ay parang malabong salamin na hindi nakikita ang kanyang sarili ng lubusan, but one day he sees face to face, meaning he would see himself just as God sees him. He is speaking of him of knowing himself. One commentary said, Paul was saying that when he was writing, he had complete view of himself. But when Paul was saying that when he was writing, he had an incomplete view of himself. But when completed revelation would come, he would see himself just as God sees him, because believers today possess complete revelation. They are able to understand what God's word teaches about themselves. Paul, who knew partial revelation and who had an incomplete canon of Scripture, saw what he was like dimly, or he knew himself in part. Believers today, on the other hand, possess the full biblical canon
and see themselves face to face, that is clearly and directly. So dahil sa kumpletong kapahayagan ng salita ng Diyos, ay makikita natin ng malinaw kung sino tayo sa harap ng Diyos, and we are able to understand what God's Word teaches about ourselves. Interesting to note, yung salitang face-to-face was drawn from the Old Testament. And this was expression drawn from God's way of revealing Himself to Moses. Now, look at Numbers 12:6-8. Very interesting text. Look, Numbers 12:6-8. Numbers 12, beginning verse 6. Then he said, "Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face." So here, the face-to-face expression is not literal. Dahil sinasabi din, di ba, ng salita ng Diyos na walang nakakita sa Diyos na nabuhay. You cannot see the face of God literally, else you will die. But what is saying here ay superior ang kapahayagan ng Diyos kay Moses. Di ba? Kumpara sa pagpapahayag niya sa ibang mga prophets, where God speaks to them through visions in a dream, but God speaks to Moses face to face, direct revelation. That even we are told in Exodus 33 verse 11, the Lord used to speak to Moses face to face as man speaks to his friend. You see, what does it tell us? So yung face-to-face expression sa ating text ay hindi maaaring literal, drawn from God's way of revealing Himself to Moses, which is superior mode of revelation than the other prophets or modes of revelation. So yung term na face-to-face in our text refers to superior mode of revelation and not literal na makikita natin si Jesus ng mukhaan. Though mangyayari yon, but that's not Paul is referring to our passage. Walter Chanley comments, sabi niya, in the Old Testament, Moses stood as the great prophet who spoke to God mouth to mouth or face to face. Other prophets received dark speeches by the obscure means of visions and dreams. In the New Testament, Jesus stands as the great prophet who dwelt in the bosom of the Father and has declared him. His full and complete revelation of the Father was inscripturated by the Scriptures. And then lastly, mag-fit din ito sa sinabi ni Pablo in verse 12b. I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. In other words, sinasabi ni Pablo that he had an incomplete view of himself in part, ngunit yung dumating na ang completed revelation, he would see himself just God sees him. Makikilala niya na ang kanyang sarili ng lubusan sa pamamagitan ng kumpletong kapayagan ng salita ng Diyos, hindi na dimly, but clearly and directly. When the perfect comes, he will have the source to know oneself in a way that he should be known, based on complete revelation. Kaya nga, sa isang banda, mapalad tayo mga believers ngayon. Why? We have the completed revelation. Our Bible, where we can see ourselves clearly and directly by the help of the Spirit. Nakikita natin ng malinaw ang ating katayuan sa Diyos kay Kristo Jesus. Kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos. Nakikita natin ng malinaw yung mga pagpapalang natanggap natin in Christ Jesus, in our union with Christ, dahil sa kumpletong kapahayagan ng salita ng Diyos. So going back sa pinupunto ni Pablo, na mas superior talaga ang abiding graces, faith and hope and love kumpara sa revelatory gifts like prophecies and tongues, dahil ang mga ito ay tumigil na when they serve their purpose, but graces remain
It shows to us the superiority of abiding graces over revelatory gifts. Now, alam ko, lalo na sa ating bansa, laganap pa din ang nagpapatuloy pa din yung miraculous sign gifts. Katulad ng prophecy and tongues and miracles, meron sa ating panahon na nagsasabing kaya pa din nilang gumawa ng milagro. Kaya pa din nilang mag-speak in tongues. Beware, brethren, of that kind of people who claim to be miracle workers. Don't be deceived by them. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Natapos na yung panahon dahil natapos na yung panahon na yun dahil namatay na din yung mga apostles and the true prophets of God. Na sinasabi sa Ephesians 2:20, sila yung pundasyon ng iglesia. The church was built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Himself being the cornerstone. Dahil natatag na ang pundasyon, you don't build another foundation on the top of the first foundation. At ganun din pagdating sa mga paggawa ng miracles ng apostles at ng mga prophets. Yung kanilang ginawa ay natapos na at hindi na nagpapatuloy. Ganun din pagdating sa prophecy, wala nang bagong revelasyon ang ibibigay ang Diyos sa tao or sa propeta dahil kompleto na ang salita ng Diyos. At many of their prophecies ay natupad kay Kristo Jesus. Yung hinihintay na lang natin yung binanggit kanina ng ating kapatid, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus na naisulat na din sa salita niya. And so let us beware to those who claim that they have a gift of prophecy. At bilang inyong pastor, I strongly warn you sa mga ganitong tao, mas lalong namamayagpag nga sila ngayon dahil sa internet and social media at marami pa din silang nadadaya. Beware mga kapatid, and also warn others, your friends, your relatives na nakikita nyong mahilig manood, makinig sa mga nagpapakilalang propeta ng Diyos and miracle workers. Dahil maaari silang madaya. Let us be reminded that the Word of God is complete, sufficient, clear, and without error. Hindi mo na kinakailangan pa ng bagong revelasyon mula sa Diyos as others claim to have. Hindi mo na kinakailangan ng new revelations para malaman ang kalooban ng Diyos. Gusto mong marinig ang tinig ng Diyos? Read your Bible out loud. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Basahin mo ang salita ng Diyos. Pag-aralan mo ito nang makikita mo ang kalooban ng Diyos. Nasaan ka mang estado ng iyong buhay? Ikaw ay parents, ikaw ay single, ikaw ay may asawa o isang anak. The Bible is clear pagdating sa important spiritual na bagay patungkol sa pinaka-importanting kaalaman na kailangan mo, which is the knowledge of God, sin and Christ and salvation. The Bible is clear about that and it is sufficient na magdadala sa iyo sa kaligtasan. Kaya nga isang hamon para sa mga nangangaral ng salita ng Diyos is to display the power of the Holy Spirit in the preached word. Not through prophecies or tongues, but in the preached word of God. Now, I know meron tayong mga kapatid sa Panginoon, mga tunay na believer na nasa gantong camp, mga non-cessationist. Some of you ay ganyan ang naging background. And ganyan ang aking background, na naniniwala na nagpapatuloy pa din ang miracles and tongues and prophecies. Sa biyaya lang ng Diyos kung bakit naalis tayo sa ganyan. Nakita natin ang katotohanan. Sa biyaya ng Diyos lang kung bakit naalis tayo sa ganon.
Nakita natin na hindi pala ganun ang tinuturo ng salita ng Diyos. And so when you encounter mga kapatid natin sa Panginoon, na nananatili pa rin sa ganyang paniniwala, no, hindi mo sila i-slain by the Spirit or cast them out. Talk to them. Embrace them as your brother and sister in the Lord. Kung sila ay tunay na mananampalataya, don't be harsh with them. Don't be arrogant sa katotohanan na alam mo. Sadly, meron akong kilalang mas humble na charismatic kesa sa Reformed Baptist. Huwag tayong magyabang. Kung may kilala kayo na andito sa camp na ito, na tunay namang mananampalataya, talk about this issue in a gentle manner. Be patient with them. Ipanalangin mo na makita nila ng malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito. Ipamalas pa din natin ang Christian love. Lastly, in verse 13, it shows to us the greatness of love over faith and hope. Sinasabi sa ating text, so now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Why love is the greatest over faith and hope? Because love remains beyond Christ's return. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, and we will be with Him for all eternity, love will remain. Unlike faith, sa pagbabalik ng ating Panginoon, makikita na natin ang ating Diyos na ating sinasampalatayanan. As our hymn says, O Lord, haste the day when my faith shall be sight. There will come a time where faith is no longer needed. Ganun din ang hope. As one writer puts it, hope is the confident assurance that the promises of God will be fulfilled. A certainty that God will do what He has said. But when that is realized, it is no longer hope. There will come a time when hope is no longer necessary. So may kita na natin, di ba? Makakasama na natin ang ating Panginoon na ating inaasam, ang ating sinasandalan bilang pag-asa. We will see Him who is the object of our faith and our hope. And I agree with John MacArthur when he said, because faith and hope will have no purpose in heaven when everything true will be known and everything good will be possessed, they are not equal to love. Darating ang araw kung saan hindi na kinakailangan ng faith and hope, for we will be with Christ. But love will remain. At tayo ay pupunta in a world full of love, which is heaven. Because God is there, and love remains because God is there who is love. Paul said, no one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So here we see the permanence of love. It is superior over spiritual gifts which are bound to pass away. It is even superior over abiding graces like faith and hope. Dahil when Christ returns, this will be realized, but love never ceases. Love will remain beyond Christ's return. And so let me ask you questions bilang pagtatapos. Do you pursue the enduring grace of love? Do you pursue the enduring grace of love? Bilang mga mananampalataya, ano ang pinupursue mo? Bilang member, what is your pursuit? As a Christian, ano ang sinisik mo sa buhay na ito? Ang sinisik mo lang ba to excel and grow in knowledge upang hangaan at tingalain ng mga tao? Or baka ang sinisik mo ay yumaman, magkaroon ng maraming resources para tingalain ng mga tao? Nag-grow ka pala sa love for money at hindi sa love for the brethren? Madalas nahuhulog tayo sa panlabas, sa pagiging mahusay, sa pagiging tanyag, hoping to gain honor and recognition. I am not saying na wag na tayo mag-excel sa kaalaman or sa anumang spiritual gifts na ipinagkaloob ng Diyos.
Dahil later, sasabihin ni Pablo in chapter 4 verse 1, pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. But remember again, the greatest among these gifts is love. Without love, we are nothing. Gaano man tayo kahusay, katalino, ka-eloquent, ka-sacrificial, if it is not motivated first of all by the love for God and love for His church, we are to do more harm than good. I would rather have in our church, kahit hindi mahusay sa theology, hindi mahusay mangaral, but a loving and humble believers who look not only for his own interest, but also to the interest of others. Pero maganda sana kung both, di ba? Magaling sa theology, magaling din magmahal para sa kapatiran. Being patient, kind sa kanyang pagmamahal, who does not envy or boast, arrogant and rude, does not insist on its own way, not irritable or resentful, whose love bears all things, endures all things, endures imperfections, endures setbacks, believes all things. And you know what? That loving member will accomplish much than the learned one. A loving member of a church will accomplish much than a learned one. Do you ask for grace to excel in love? Kung mas dakilang ang pag-ibig kesa sa spiritual gifts and graces like hope and faith, pinapanalangin mo ba sa Panginoon na lumago sa pag-ibig? Others would pray that they would grow in faith. And that's good. Others would pray that they would grow in hope. And that's good. But how many of us would pray that would grow in love? That you pray, Panginoon, tulungan mo ako mag-grow sa aking pagmamahal sa aking mga kapatid sa Panginoon. Sa aking pag-aaral ng 1 Corinthians 13, ang naging panalangin ko, Lord, make me the most loving member in our church. Lord, help me to really love my brethren in TRBC, to really be a loving pastor to the members of this church, to have a deep and true concern for my brethren, to really express these characteristics of love toward my brethren. Dahil mga kapatid, kung i-apply natin ito sa ating buhay, we are being more like Christ. May that be, brethren, ang inyong panalangin. To pursue love, to excel in love, that you cry out for God's help, that you might see this grace of love grow and dominate your life. May God help us to grow in the grace of love that never fails. As one writer puts it, love is a grace for now and forever. It is the most beautiful of the graces expressed now, the product of the Spirit work within us, and it is preparation for our future life in the presence of the one who is love. And for you, my friends, perhaps meron akong kinakausap dito. You are seeking love and satisfaction to other things. Marahil sa tao, sa mga bagay dito sa mundo na temporal lamang, let me tell you, those things will fail you. Yung pagmamahal ng iyong kaibigan pwedeng mag-fail. Yung pagmamahal ng iyong asawa pwedeng mag-fail. But there's a one whose love will never fail. And His name is Jesus Christ, our Lord. At pinamalas niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. He suffered and died for the sins He never committed. And He bore the wrath of God. He suffered for sin in obedience to His Father's will. And for His love for His people,
that was given to him by the Father. God shows his love for us while we were still sinners. Christ died for us. You see the greatness of the love of God? As one hymn says, how deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. At inoffer niya ito sa iyo kung magtitiwala ka lamang at tatalikuran mo ang iyong kasalanan. You will receive the redeeming and enduring love of God in Christ Jesus. At once na maranasan mo ito at matanggap mo ito, you would be able to say with Paul, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will separate me, will separate us from the love of God in Christ Jesus. And so, ngayon ay tinatawagan muli kayo ng salita ng Diyos. Come to the Lord Jesus Christ, who is love, and you will be forgiven from all your sins, and you will be saved. Let's pray. Aming dakilang Diyos, papasalamat po kami sa mga tinuro niyo po sa amin sa 1 Corinthians 13, which also the descriptions and the characteristics of the love of our Lord Jesus Christ. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami as His followers to really love like Christ toward our brethren, toward our enemies, toward those who disagree with us. Dahil alam po namin, Panginoon, that when we do not express proper love for our brethren, we are disobeying you. Help us, Lord, to really love like Christ. For this is your will for us, your people. And the world will know that we are truly Christ's disciples if we have love for one another. So help us as a church, corporately and individually, na mamalas sa aming buhay ang pag-ibig na naranasan namin kay Kristo Jesus, ang pag-ibig na sinayag sa inyong salita, mga halimbawa ni Jesus. Tulungan niyo po kami sa tulong ng banal na Espiritu, for we know may tendency pa rin kami to be self-righteous, to be arrogant, and becoming unloving. Spare us, Lord, to those kind of attitudes, for we know it is not pleasing to you. But what pleases you is when you see us as your people loving one another, really have a deep concern and care for one another. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin ng dakilang biyaya ng pag-ibig. In Christ's name, Amen.